Tumakas, so sino ang kasama ng mga apostol sa pangangaral? Ang ating Panginoong Jesucristo. Ipinsinugo ng ating Panginoong Jesucristo ang Espiritu Santo upang sila'y turuan sa mga bagay na kanilang sasabihin. Sila po ay ginabayan ng Espiritu Santo upang kanilang gawin yung tanda ng mga apostol na binabanggit mo doon sa aklat ni Ikalawang Korinto Kapitulo 12:12. At ito po ay bunga ng pagpapadala, pagsusugo ng Espiritu Santo. At sila po ay ambassadors of Christ. Ngayon, ako po, at yung ilang mga ngaral, sino po sila? Hindi po sila inspired. Hindi po ako inspired. Pwede po akong magkamali at maaaring ang aking iniaaral ay mali. At kung mali ang aking iniaaral, mali ang inyong tinatanggap. Diba? Kahit man po ito ay itinuturo ko sa loob na ng mahabang panahon, maaari po akong magkamali sa mga bagay na aking iniaral. Bakit po? Sapagkat hindi po ako inspired. We preach from the translation of the copies of the writings of the inspired men. At lahat po ng Greek scholar, alam na alam po nila, wala po tayong sipi ng original na kopya ng sulat ng mga apostol. Lahat po ng original na sulat ng mga apostol, mga nawala. Ang meron po tayo, ito po yung autograph ng mga apostol, ito po ay sinipi sa manuscript, ito po ay sinipi sa manuscript, ito ay sinipi sa manuscript pa, at itinranslate po sa ating lingwahe. So, meron pong missing dito, merong missing dito. Pagdating dito, magkakatugma. Hindi magkakatugma. So, mahirap po ang isang trabaho ng isang mangangaral. Yan po ay nabanggit ko lang po dito sa ating dalawang kapatid na mangangaral dito. So, we are reading from the manuscript. Eh kung tamad akong mag-aaral, diba? Kung tamad akong mag-aaral, di ko na nakita. Sabihin, at yung halimbawa, yung isa na may nagsisikap mag-aaral, Brad, parang kulang yung turo mo, lumayo ka nga sa akin. Mali yung turo mo eh. Sabi lang po sa si Pablo, ang mangaral Ebanghelyo, kaysa aking tinanggap, takwil. False preacher eh. We don't have, the last one, we don't have the fruit of sign. Yun po ang diferensya ng panahon nila at panahon natin yun. Ang panahon po ng mga apostol, sila po ay guided by the Holy Spirit. Tayo po ay guided by the translation. Kaya po ang pag-aaral dito. Naintindihan po natin. Pero bilang sa isang mangangaral po, sa mangangaral po, ang isang salita lamang po, meron pong malaking epekto pagdating sa doktrina. Kagaya po yung binanggit ko namin itong aklat ng Hebrews chapter 9 verse 1, na sinabi po roon na the first covenant, the first tabernacle, the first. Yung isang talata, yung isa tinutukoy covenant, isa tinutukoy tabernacle, yung isa first. So alin ang totoo sa akin? Diba? No, ano ang pagkakaiba? Ito po yung pagkakaiba ng preacher noon sa preacher natin ngayon. So, wala po kami po ay maaaring magkamali sa aming turo. Kaya nga po, ako po'y natutuwa kapag may nagtatanong po sa akin. No? Yung iba naman po, nagagalit kapag sila natatanong. Totohanan at nagkakaroon po tayo ng kaaway dahil po sa bagay na ito. Pagpulpul pagdating sa ibang ito. The Christian then and now, mga Kristiyano nung panahon nila mga apostol. Panahon ng mga apostol, narinig mismo po nila ang mga apostol. Nabasa po nila yung pristine writings ng mga apostol, yung mismong autograph ang binabasa nila. They witnessed the sign and wonders of the apostles. Yet, they examined the apostles' teaching. Ang mga apostol, guided ng Holy Spirit, may sign and wonders, ambassador of Christ. Ang mga unang Kristiyano,
Nairinig mismo nila ang mga apostol, nabasa po nila mismo ang sulat ng mga apostol, nasaksihan po nila yung mga himalang ginawa sa pamamagitan kamay ng mga apostol, gayon pa man, sinasaliksik nila ang turo at aral ng mga apostol. Sa panahon po natin, ano ang mga Kristiyano? Nakikinig sa mga mangangaral na hindi po inspired. Maaaring magkamali. Read from the translation of copies of the writings of the inspired men. Wala po tayong proof ng sign of the apostles. E paano kung mali po yung aral na tinanggap po natin? At meron pong isa sa maglalapit sa atin, Brad, pwede bang pag-aralan natin ito? Parang may problema eh. So anong gagawin kadalasan ginagawa natin, Brad? Ito yung aral at tinanggap ko sa preacher namin. Mali yung aral mo eh. False preacher ka eh. So anong dapat natin gawin? Dapat maging bukas ang ating isip sa pag-aaral. What then? The right approach. Give attendance to reading. Sa platform, pansinin po niyo itong sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Si Timoteo po ay isang batang nangangaral. At siya po ay kasama ng Apostol at si Pablo sa pangangaral. Pero anong sabi niya? 1 Timothy chapter 4 verse 13. Hanggang ako'y pumariyan ay magsikap ka sa pagbasa. Siya po ay bahagi kasama na ni Apostol Pablo. At siya ay isang mangangaral. Sabi ng Apostol si Pablo, magsikap ka sa pagbasa. At ang binabasa po nila ay mga kasulatan na umaayon sa kanilang sariling kultura. Ang sabi ng Apostol sa si Pablo doon sa aklat ng 2 Timothy chapter 3 verse 14. Manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at kinahanapan mo ng katunayan. Siya po ay isang mangangaral na. Hindi po siya pangkaraniwang miyembro. Ang sabi ng Apostol si Pablo, manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at kinahanapan ng katunayan. Saan tayo manatili? Sa mga bagay na ating napakinggan? Hindi po. Sa mga bagay na ating pinag-aralan at kinahanapan ng katunayan. Kaya nga po dun sa John chapter 4, 1 John chapter 4 verse 1, sabi po ron, believe not every spirit. Believe not, but examine every spirit whether they are of God. So, we should not walk in the sandals of all religious before their conversion. Matigas po ang pulo nila doon, hindi sila nakikinig. At ang kanilang pinangahawakan, yung turo at aral na hindi nila alam, ay turo at aral ng mga sino po ang nag-review sa kanya? Ang nag-review sa kanila? Ang ating Panginoon Jesucristo. Mga apostol na kinasihan ng Diyos. Kaya nga po, ang susi lamang po para makatiyak po tayo sa ating pinaniniwalaan, be humble, listen, and examine. Siyasatin po natin yung aral ng ating tinanggap. Sapagkat pag sinisiyasat po ng ating ang aral na ating tinanggap at napapatunayan natin tama, mas tumitibay po ang ating pananampalataya.